Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon. Ang pag-aralan natin ngayon ay iikot po sa mga huling araw ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ito yung tagpo na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay hinugasan niya yung paa ng kanyang mga minamahal na disipulo, ng kanyang mga lagad. Ano nga ba ang nakapaloob na himala, no? Sa pangyayari na ito na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung paghugas niya ng paa sa kanyang mga alagad, mga ginigiliw. Ang tema ng pag-uusapan natin ngayon ay humility that leads to intimacy. Ang pagpapakumbaba na nagbubunga ng malalim na ugnayan at relasyon. Intimacy that leads to intimacy. Ang pagpapakumbaba na nagbubunga ng malalim na ugnayan at relasyon, mga ginigiliw, no? Alam nyo, marami po ang hindi nakakaintindi ng kung bakit hinugasan ng ating Panginoong Jesucristo ang paa ng kanyang mga lagad. In today's context, no? They are still portraying kung paano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hinugasan din nila yung paa ng kanilang mga kapwa, mga ginigiliw. Walang silbi yung paghuhugas natin ng paa ng ating kapwa. Pagkatapos lamang ng mga ilang araw, mamaliitin din natin sila at pagsasalitaan din natin sila sa kanilang likuran. Diba? Or magsasalita tayo against with them. Or meron tayong nasasabi sa kanila, mamaliitin natin sila. Yung pagkatao nila, walang silbi yung paghuhugas ng paa, mga ginigiliw, na ginagawa natin kung wala rin lang pagpapakumbaba sa atin. Dahil ang paghuhugas ng paa na ipinakita at ipinamalas ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga lagad, ito ay pagpapakita, pagbibigay ng halimbawa ng pagpapakumbaba, mga ginigiliw. Ito ay isang halimbawa ng pagpapakumbaba. Matatagpuan po natin ito sa 1:13, no? Alam nyo, mga ginigiliw, bago natin umpisahan, no? Alam nyo kung ang lahat ng tao ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, wala na sanang mangyayari, wala nang nangyayari na krimen, wala nang patayan, walang nang pagnanakaw, walang krimen na mangyayari, mga ginigiliw, sapagkat magkakaroon tayo ng katahimikan. Dahil ang salita ng Panginoon, ito ay nagbibigay sa atin, mga ginigiliw, upang linisan tayo. Katulad ng sinasabi niya sa John 15:3, I have already cleansed you by the word and by the teachings I have spoken to you. Nilinis ko na kayo sa pamamagitan ng aking mga salita. So dito sa 1:13, dito iikot ang kwento ng paghuhugas ng ating Panginoong Jesucristo sa paa ng kanyang mga lagad, mga ginigiliw. At sinasabi niya dito sa 1:13, 5:4, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Ito yung pagtitipon ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga lagad, no? Nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang, sabi niya. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis
sa kanyang bewang. Sabi niya po, mga ginigiliw. Alam nyo kasi ang balabal, no? Yung balabal, ito ay sumisimbolo ng, ito ay, kung natatanda nyo, yung paglatag ng mga tao ng kanilang mga balabal nung dumaan ang ating Panginoon sa Kristo sa Jerusalem, papunta sa templo ng Jerusalem. Ito ay pagpapakita ng mataas na pagkilala ng isang hari. Ito ay isang pagpapakita ng papuri at pagsamba sa isang hari, mga kinigiliw. Kaya ito ipinapakita ng Panginoon na yung paggamit niya ng balabal, ng kanyang sariling balabal, ito ay nakapaloob ng kanyang pagka-Diyos, ng kanyang pagkahari. Pero ipinakita pa rin niya yung halimbawa ng paghuhugas. Paggamit niya ng balabal na ito na punasan ang paa ng kanyang mga alagad, mga ginigiliw, bilang isang halimbawa ng pagpapakumbaba, mga ginigiliw. Kaya sabi dito, nung paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo bang aking mga paa? Sabi ni Pedro. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos, sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, mga ginigiliw. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa, sabi niya po, mga ginigiliw. Siguro ang isang dahilan kung bakit ayaw ipahugas ni Pedro ang kanyang paa, dahil tinitignan niya na ang maghuhugas sa kanya ay ang kanyang leader, ang kanyang guro, ang kanyang Panginoon, ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya dito umiikot yung pag-aaralan natin ngayon, 'di ba? Yung titulo ng pag-aaralan natin ngayon na humility that leads to intimacy. Kaya sinabi ng Panginoon, kung hindi kita huhugasan, kailangang hugasan kita upang magkaroon tayo ng ugnayan, upang magkaroon tayo ng intimacy, malalim na ugnayan, malalim na relasyon, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung paghuhugas na yun ay nagbunga ng malalim na pagkakaisa ng relasyon ng mga alagad at ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Dahil ipinakita ng Panginoon ang halimbawa ng pagpapakumbaba, mga ginigiliw. Ano nga ba ang pagpapakumbaba, mga ginigiliw? Ang pagpapakumbaba ay tinitignan natin palagi ng ating kapwa, sila ay nakakahigit sa atin. Huwag nating tignan yung sarili natin na tayo ay matalino, na tayo ay mayaman, na tayo ay matuwid. Inulit ko yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung ang pagsunod natin sa kalooban ng ating Diyos, ng aking Ama, ay katulad lamang ng pagsunod ng mga reliyosong tao, ng mga tagapagturo ng kautusan, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon, sabi niya, mga ginigiliw. Ng mga taong ito, yung mga Pariseo na ito, tinitignan nila palagi yung kanilang sarili na sila ay matuwid. Na lahat na lang ng tao, pag tinitignan natin yung sarili natin na tayo ay nagse-self-righteous tayo, tinitignan natin yung sarili natin na matuwid, ay matuwid ako. Lahat na lang ng tao, ang pagtingin natin, katulad ng mga pari na ito, hindi na sila nakakaabot sa kanilang pamantayan. Lahat na lang ang nakikita natin sa kanila, yung pagkakamali nila. Diba? Puro na lang yung kamalian ang nakikita natin sa kapwa natin. Diba? Katulad ng isang tagpo na naman, nung nakiupo ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga maniningil ng buwis, di ba? Inakusahan na naman siya ng mga Pariseo na ito
Ang taong ito ay manginginom. Ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan. Sinasabi na ng mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid. In today's context, kung tayo ay Kristiyano, may mga sabihin natin na may nagiinuman, may isang katulad nito, may birthday, may mga ganon na pangyayari. Tapos napunta tayo sa mga ganon. Pastor, tapos hindi mo na sila pinapansin. Sinabihan mo na sila, bawal yan. Kasalanan yan. Ganun na lang, tingin na lang natin sa kanila, puro makasalanan yung mga taong andun. Paano natin sila makukuha at madadala sa ating Panginoong Jesucristo kung ganun na lang ang pagtingin natin sa kanila? Diba? Do not touch their sin. Huwag nating hawakan yung kasalanan na ginagawa nila. Diba? Kung umiinom sila, ibig sabihin, pag uminom sila, uminom ka na rin ba? Hindi. Ipakita natin sa pamamagitan ng gawa, salita. Katulad nga, alam nyo, ang isang Kristiyano, makikilala mo ang isang tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang pananalita at ang kanyang pamumuhay sa kanyang mga galaw, aksyon. Lumalabas yan. Lumalabas sa isang tao yung pagiging what is in natural is spiritual. Yun palagi ang sinasabi ni Pastora, di ba? Lumalabas yan yung pag-uugali ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga galaw, mga ginikiliw. Dito mo makikita yung klase ng isang Kristiyano, mga ginikiliw. Kaya kung gano'n ang pagtingin natin lahat ng tao, sino pang gustong pupunta sa ating church? Sa iglesia ng ating Panginoon. Diba? Ay, wag tayo pupunta. Bawal dyan. Alam nyo yung pastor dyan, puro ganun. Bawal yung nakikita niya. Alam nyo, hayaan nyo. Ipakita natin yung pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo. Sila na mismo ang makakadiscover na mali ang ginagawa nila pag inumpisahan na nilang basahin ang salita ng Panginoon. Once na inumpisan mong basahin ng Panginoon, mapabasa mo yun sa 5, 6, 7. Ang salita ng Panginoon sumasalamin sa ating buhay yan. Araw-arawin mong basahin yung Matthew 5, 6, and 7. Tignan mo. Kaya nga, yung natatanda nyo yung sinabi ko noon, yung isang bata na sa Kalinga, yung I encourage them to read their Bible. Nung inumpisa nilang binasa ang Biblia nila, Uncle, Pastor, sabi nila, ang dami ko palang kasalanan, sabi nila. Oo, nakakatakot pala. Sabi nila, ang dami pala naming ginagawang hindi kaaya-aya sa Panginoon. Diba? Kaya dito makikita natin yung mga kasalanan natin ginagawa. Diba? Iparanas natin, lalong-lalo na yung mga nagsisimulang Kristiyano, yung nagsisimulang makilalang Panginoon. Hayaan nyo na ang salita ng Panginoon ang magko-convict sa kanila. Dahil yung conviction leading to transformation. Diba? Natatransform ang buhay ng isang tao pag inumpisan mo ng basahin ang salita ng Panginoon. Diba? Opo. Kaya nga, kung walang salita, walang Diyos, diba? No word, no God. Hindi mo pwedeng sabihin na may Diyos ka. Totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo kung wala ang salita. Kasi ang salita ay Diyos. Diyan 1:1 yan, paulit-ulit kong sinasabi. Opo. Mahalaga ang Biblia, mahalaga ang salita sa buhay ng isang tao. Dahil dito iikot ang ating pananampalataya. Dito iikot ang ating malalim na ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Paano mo sasabihin na may Diyos ka? Hindi mo naman binabasa ang kanyang salita. Paano mo sasabihin na may ugnayan ka sa Panginoon? Hindi mo naman binabasa ang kanyang salita. Ito lamang ang tanging paraan upang makausap natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Opo.
Ito lang. Wala nang ibang paraan ng pakikipag-usap natin sa ating Panginoong Jesucristo kundi sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Na kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, ang panalangin natin magiging tama lahat yung panalangin natin. Hindi lang yung puro hahingi ng hingi. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Paano ka bibigyan ng Panginoon? Kung wala ka naman tamang relasyon sa Kanya, subukan mo kayang humingi sa isang tao na hindi mo kakilala. Pare, magbigay ka nga ng pera mo. Bakit? Sino ka ba? Sasabihin niya, hindi nga kita kilala eh. Pero kung malalim na yung ugnayan nyo, parang yung ama at anak pa, yung malambing ka lang, di ba? Nilalambing mo, pang gwapo mo. Ibang-iba ka ngayon pa. Bakit di ka nag-artista? Parang binobola mo yung papa mo. Talaga anak, hindi. Magkamukha tayo. Ilan ang kailangan mo? Ganun, di ba? Bibigyan mo na ng malaking pera yung anak mo. Kasi may ugnayan na kayo, may relasyon kayo. Ganun. Di ba? Ganun din ang Panginoon. Tapos hihingi ka, nagtatrabaho ka sa demonyo, humihingi ka sa Panginoon. Hindi pwede Di ba? Hindi pwede. Oo. Di ba? Opo. Yan. Mga ginigiliw. Kaya, mahalaga ang pagpapakumbaba. Dahil nagbibuild tayo ng relasyon. Hindi lang yung kaya nga, hindi maganda yung boss at saka leader, di ba? Yung boss, nag-uutos ka lang palagi, hindi ka nagtatrabaho. Puro utos ka lang. Gawin mo yan. Ito, hindi ka nang nagtatrabaho. Diba? Ang leader, ipakita mo. Gawin mo. Tinatawanan ako ng pastora. Dati naglilinis ako sa church. Yun ang trabaho ko noon. Kaya lang, si engineer Vince, pastor, hindi bagay sa pastor ang naglilinis. Engineer lang, pwede, sabi niya. Ako na lang, sabi niya, di ba? O di, thank you, sabi ko. May pumalit sa akin. Praise God. Hallelujah. Imagine mo. Kaya, yun po. Nagbibuild tayo. We are building an intimate relationship kung may pagpapakumbaba. Di ba? Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo nagbigay siya ng halimbawa. Anong sinabi niya po sa atin? Mga ginigiliw. Hindi niya sinabi na ubispo ka, sabi niya. Yun na kasi ang mga practice ng mga old church. Kasi may mga punong pari noon. Ang pinakapunong pari, ang ating Panginoong Jesucristo nasa Hebrew yun, di ba? Nasa Hebrew yun. Pero sinabi kasi, in-apply kasi ni Pablo ang obispo dahil yun ang nagiging practice na ito ng mga simbahan. Kaya yung mga namamahala, mga obispo, sabi niya. Pero ang Panginoong Jesucristo, wala siyang sinabi na binanggit na obispo. Ang sinabi niya po sa atin, you should be a servant of the servant. Di ba? Dapat magiging lingkod tayo. Oo, wag mong tignan. Kahit presidente ka, templan mo ng kape yung janitor mo. Kung pumunta sa bahay mo. Diba? Oo. Bisitahin mo. Kahit ikaw pang pinakamataas na tao, pinakamayaman. Kung pupunta yung isang mahirap sa tahanan mo, pagsisilbihan mo yan. Kasi yun ang mandato sa atin ng Panginoon. You should be a servant of the servant. Sabi niya. Diba? Opo. Alam nyo kanina nung pumunta kami sa dumaan kami dito sa Chowking at Jollibee. Magkatabi kasi yun. May isang nagbebenta ng mga towel, di ba? 300 yun eh. Kung minsan dadagdagan pa niya ng 4. Kaya ito binibigay ko ito na halimbawa, mga ginigiliw. Ang gagandang sasakyan.
ano lang kung bibili ka, 'di ba? Ng 100 lang para tulong muna rin sana yung kung ayaw mong magbigay ng 100, may kapalit naman na towel, kahit magbigay ka ng 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, anong halaga ng 100 or 50 pesos na ibibigay mo sa mga taong ito na walang-wala? Di ba? And yet, sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon. Mahal natin ang Diyos. Yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Diyos pa kaya na hindi nakikita. Ipokrita tayo kung minsan eh. Di ba? I love you, Lord. Kung yung kapwa mo nakikita mo ay hindi mo kaya. Naghihirap yung kapwa mo. Eh sabi ng Panginoon, what you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. So kung hindi mo kayang mahalin ang mahihirap, hindi mo rin kayang mahalin ang Panginoon. Kasi kung tinulungan mo ang mahihirap, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ikaw ay nagpapautang sa Diyos. Tayo ay nagpapautang sa Panginoon, nasa Proverbs yun. Oo. Although ang Diyos wala tayong utang, ang Diyos wala siyang utang sa atin. Tayo dapat ang may utang sa kanya, di ba? Opo. Kaya ginigiliw. You should be a servant of the servant. Kaya dito, no? Huwag nating tignan yung kapwa natin na tayo ay mas nakakahigit sa kanila. Tayo ay mas matalino sa kanila. Kaya nga mahalagang salita ng Panginoon eh. Alam niyo ang Kristiyano, pag nagbabasa ka ng Biblia, Bible, yung talino mo galing sa Diyos. Yung iba yung talino na naglilingkod sa Panginoon at hindi naglilingkod sa Panginoon. Iba yung wisdom na meron sa lingkod ng Panginoon. Kahit ikaw pa ang matalino sa mundo kung wala kang Kristo, palpak lahat yung desisyon mo. Oo, puro palpakis. Oo. Hindi. Oo. Kung sino pa yung mga matatalinong tao, alam mo yung mga matatalinong tao, sila pa yung nakakagawa kung minsan ng nagnanakaw sa kaban ng bayan. Oo. Yung mga magaling mag-English sa kongreso. Pero milyon-milyon pala yung kinukupit nila, di ba? English. Yun yung talino na maling talino. Pero kung nasa iyo ang karunungan na galing sa Panginoon, magiging tama lahat yung desisyon mo sa buhay. Magiging tama lahat. Kasi ituturo ng salita ng Panginoon yung naaayon para sa iyo. O na hindi ka mapapahamak. 'Di ba? Yung hindi ka mapapahamak. Yun ay ayon sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon, mga ginigiliw. 'Di ba? So alam niyo nang ibig sabihin ng paghuhugas ng paa. No? Naghuhugas tayo ng paa para yung ibig sabihin ang paghuhugas ng paa, pagpapakumbaba. 'Di ba? Huwag mong tignan na mataas ka. Magpakumbaba ka kahit ikaw ang manager. Magpakumbaba ka sa mga tauhan mo. 'Di ba? Kaya nga itong pinakamaganda, no? Ito yung natutunan ko nung isa akong hepe ng isang opisina sa boss ko. Ito hindi ito Kristiyano. Hindi Kristiyano ito, pero tamang pamamahala. Kung nagkamali yung tauhan mo, ay, Kastoy, huwag mo siyang imarites. Kastoy, ganito, nagagalit ka. Hindi. The best way, kausapin mo siya. Kung may mga, di ba, biblical din ito, biblical principle and application, di ba? Ang sabi ni Pablo, kausapin mo. Kung ayaw niya, tawagin mo yung kongregasyon. Kung ayaw niya, ibigay mo kay Satanas, sabi niya, di ba? Oo, ibigay mo kay Satanas, sabi niya, kung ayaw niya.
Di ba? Kaya nga, tayong Kristiyano alam nyo, dito na ako magtatapos. Di ba? Pag nagtatrabaho ka ng tama, huwag mong isipin na yung taong pinaglilingkuran mo. Yun ang sinasabi na salita ng Panginoon. Isipin mo na yung pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Kahit masamang amo pa yan, sabi niya sa Ephesians, Colossians ba yun? Colossians, di ba? Colossians 3:2-3. Alam mo, Brother Wilson Hindi natin ni corporation ni Ay, kaya pala. Colossians 3:23-24. Oo. Kahit masamang boss pa yan, isipin mo na yung pinaglilingkuran mo ang Panginoon kahit hindi ka nakikita, magtatrabaho ka ng tama. Diba? Opo. Kaya nga, alam nyo noon, matatapos na, alam nyo nung naging happy ako ng opisina, kasi sa supply ako dati alam nyo, may instruction yung boss ko. Richard, sabi niya, gawin mo ito. Yes, sir. Mahirap kasi yung puro sabihin mo lahat yung, mahirap yung naghihintay ka lang ng order. Diba? Yung hihintayin mo na lang kung ano yung minamando ng boss mo. Mag-isip ka habang, sabi nga ng isang provincial director namin ayaw ko na nagkukumpul-kumpul kayo sa labas sabi niya. Ayaw niya na may nakikitang nagtatayuan, nagkwekwentuhan. Umupo lang kayo sa opisina nyo. Mag-isip kayo kung anong gagawin nyo. Sabi niya. Punas-punas kayo ng dingding. Katulad ng ospital. Alam mo yung classmate ni Pastora? Wala pang 5 minutes na mga 2 minutes lang kaming nag-usap. Pero tingin ng tingin. Mate, alis na ako kasi baka makita ako ng supervisor ko. Dapat hindi kami pwedeng magtagal ng makipag-usap. Dapat may ginagawa kami, sabi niya. Diba? Ganun po. Kahit hindi ka nakikita, magtrabaho ka. Yun. Ginigiliw. Opo. Alam mo yan, nakikita ng Panginoon yung puso natin. Pag mapagkakatiwalaan tayo ng maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din tayo ng malaking bagay. Paano ipagkakatiwala ng Panginoon yung malaking bagay sa atin? Paano niya pagkakatiwala yung kanyang kaharian sa atin? Kung napakalit na bagay, hindi na tayo mapagkakatiwalaan. Di ba? Opo. Ganun po ang Panginoon, mga ginigiliw. Diba? O, kaya nga, dito na ako magtatapos, no? Alam nyo yung boss ko, balikan ko. Alam nyo yung sabi niya, no? Yung provincial director ko. Nung may pagawa na naman siya, Pastor, gawin mo nga ito. Sir, sinasabi mo pa lang, tapos na. Iyan ang bata ko. Sabi niya, ganun din, mga ginigiliw. Diba? Huwag mo nang hintayin na ipagawa pa ng kwan mo yun, boss mo. Gawin mo na. Para makwan natin, anong tawag doon? Ma-please natin. Ganun din ang Panginoon. It is impossible to please God without faith. Sabi niya, mga ginigiliw. So maraming salamat po. Naway pagpalain po tayo ng salita ng Panginoon sa buhay natin ng mga salitang ito, mga ginigiliw. Magandang gabi sa ating lahat. God bless everyone. Sa mga nanonood po sa gawain na ito ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless everyone.